Ano po ang pangalan nyo, kapatid? Ako po si Mr. David Roy sa Brother Eli. Katanungan ko po ay ganito. Alam natin na mula na prophesied si Jesus Christ, recorded in the Bible. Pagdating sa 12 years old, nawala yung record niya. Zero record mula hanggang sa ministerial period niya. Hindi po totoo yun, kapatid. Maaari narinig nyo lang sa iba yung nawala ang record niya on 12 years old hanggang sa kanyang ministry. Hindi po totoo. Kumpleto po ang record ni Kristo sa Biblia. Pakinggan nyo ha. Doon sa Juan 7, Nagsipanggilalas nga ang mga Hudyo na nangagsasabi, nung nangangaral na po si Jesus Christ, nagtaka yung mga Hudyo, nang gilala sila. Ang sabi ng mga Hudyo, paanong nakaaalam ang taong ito ng mga karunungan, gayong hindi naman nag-aral kailanman? paano natuto ng karunungan ito? Hindi naman ito nag-aral kailanman. Ang ibig sabihin, nakita ng mga Hudyo mula sa pagkabata hanggang sa siya ay mangaral. Yung salita nila, hindi naman nag-aral kailanman. Ibig sabihin, nakita nila si Kristo ron. Hindi umaalis si Kristo doon. Hindi siya nag-aral kailan. Ano ginawa niya? Mula nung 12 hanggang sa bago siya nangaral ng 30. Basahin po natin sa Marcos 6:3. Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon? At hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae? At siya'y kinatitisura nila. Hindi ba ito yung anluwagi? Is this not the carpenter? Nagkarpintero po siya. Kasi, kaya siya nagkarpintero, karpintero po si Jose, tatay-tatayan niya eh. Nakita ng mga Hudyo, habang panahon nagkakarpintero siya, pagkatapos biglang-bigla nangaral, gugulat sila. Paano natuto ito ng karunungan? Hindi naman nag-aral kailanman. Kung nawala si Kristo sa senaryo, hindi nila po pwedeng sabihin categorically na hindi siya nag-aral kailanman. Kaya nga nila nasasabi, hindi siya nag-aral kailanman, nakita nila siya mula sa pagkabata hanggang mangaral. So wala pong nawawalang years of Jesus Christ. Wala pong nawawala. Nakasulat po lahat sa Biblia yan. Ang katunayan, ang mga apostol, sinabi yan sa gawa, At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Tanyo, sabi ng mga apostol, saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo. So nakita nila ang buong buhay ni Kristo, kapatid. Lahat ng kanyang ginawa nakita nila. Okay na po? Pwede pang isa, brother? Sige po. Kasi yung pag-aaral natin kung minsan na sa science. Ngayon, nagbabasa rin ako sa mga ibang medical journal. Ang sinabi doon, ang pinanggagalingan ng isip sa utak. Ngayon, ang utak doon nagkakaroon ng isip. Pero karamihan naman na naririnig ko, hindi natin maikumpara ang isip natin sa Diyos, isip ng Diyos. Opo. Ang tanong po ba ay, may utak ba ang Diyos? Meron po. Meron po. Kasi Hindi lang kagaya ng isip ng utak natin. Kasi ang atin pong isip nanggagaling sa isang more or less a pound of soft tissues and flesh na binubuo po most ng protein at saka ng sugar. Yan po ang ating utak. Ang ating paniwala, doon ang gagaling ang ating kaisipan. It is the seat of our intelligence. The brain is a marvelous part of our being na binubuo ng soft tissues yan. Sa paligid po niya may tinatawag na cortex na siyang pinaglalagyan ng mga informasyon na nasasagap natin samantalang tayo buhay. Ngayon, yan po ang paraan para tayo makaisip, makatanda, yung mga information na tinatawag na nadideposit sa ating brains. Pero sa tanong yung ang Diyos ba'y may utak?
Ang Diyos kasi may mata. Kaya lang hindi kagaya ng mata natin. Ang mata natin binubuo ng fluid yung loob and soft tissues. Yun ang ating mata para tayo makakita. Ang Diyos naman nakakakita na wala naman siyang flesh. Kasi ang espiritu walang laman at buto, sabi ng ating Panginoon. Ngayon, paano ko nalitiyak na ang Diyos may utak? Kaya lang hindi kagaya ng utak natin. Basahin natin yung Isaiah. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon, ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Garantisadong may pag-iisip ang Diyos. Kung ang tao, ang ating pag-iisip galing sa utak, sabi yun ng siyensya. Ngayon, ang sabi naman ng Biblia, ang Diyos may pag-iisip din. At ang pag-iisip nga ng Diyos is far superior than our thinking, our thoughts. Sabi ng Diyos, kung gaano kataas yung langit sa lupa, ganun kataas ang pag-iisip ko, mahigit sa inyong pag-iisip. Wala naman po nakakasukat pa kung gaano kataas yung langit Nung maimbento yung Hubble Space Telescope, ang pinakamalayong nakikita nilang object ngayon from the Earth is something like 13.5 billion light years away from the Earth. Yun po, the largest known galaxies, some 13.5 billion light years away. Pagkatapos nun, napakalawak pa. Kaya wala pong makakatarok sa pag-iisip ng Diyos. Pero may pag-iisip ang Diyos. At kung ang tayong mga tao may pag-iisip na nanggagaling sa utak, naniniwala akong may pinanggagalingan yung pag-iisip ng Diyos. Meron po siya kasing isip Ngayon, yung isip na yon, pwede namang i-share ng Diyos sa atin yun You will know that spiritually. Pag na-sharean kayo nun, parang ako, yung isip ko, kahit ano magtanong sa akin, kahit sino, ang agad kong naiisip yung nasa Biblia, yun ang automatic, parang computer. Alam ko agad kung saan ko babasahin yung sagot Nandito na po yun. Bakit po? Pakinggan nyo sa unang Korinto, versikulo 16. Sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Meron po mga tao, binabahagi na ni Kristo nung kanyang isip. Sino yon? Yung tinuturuan niya. Mararamdaman mo naman kung tinuturuan kanya Dahil kahit ano pang mangyari, kahit ano pa ang tanong, meron sagot Biglang-bigla dumadating yon. Bigay po ng Diyos yun, kapatid. So, ang utak ng Diyos ay hindi it occupies space ang utak ang Apo Diyos. It will not occupy space ang utak ng God. No, walang space na inapo pa o walang bigat. Because ang utak kasi it occupies space and it has way. Hindi po ganoon, kapatid. Anything that occupies space and has weight is matter. Yun po ang sabi ng siyensya. A matter is anything that occupies space and has weight. Yun pong anino, hindi matter Kasi, although it occupies space, it doesn't have weight. Kaya yung anino, walang kasaysayan Hindi naman po yung isip ang tinatawag na that occupies space and has weight. Pero ang sa Diyos, ang paniniwala ko, ang pag-iisip ng Panginoon, ikumpara na lang natin sa pag-iisip ng tao. Ganito po ang sabi ng salmistang si David. Pakinggan nyo. Sa awit. Nalalaman ng Panginoon ang mga pag-iisip ng tao na sila'y pawang walang kabuluhan. Compared sa pag-iisip ng Diyos at saka yung isip natin, para sa Diyos wala lang kabuluhan yung isip natin Pero alam mo kung pag-uusap teknolohiya, ako hangang-hanga ako dun sa gumawa ng ng cellphone. Biro mo nung araw, tatawag ako sa amin, hihinto pa ako sa kanto, makikiusap ako sa telepono. Pag walang PLDT, di ka makatawag. Ngayon, wala na. Basta may cellphone ka, kahit saan ka pumunta, nakatawag ka na. Ang ganda-ganda ng cellphone, very useful sa akin yon. Kahit po nasa sasakyan ako, nakakapag-broadcast ako internationally.
yung ating satellite receiver at saka yung satellite feed natin nakakarating sa buong mundo, kaya ang programang ito napapanood sa buong mundo sa pamamagitan ng satellite, sa pamamagitan ng internet. Yung mga na yun, isip ng tao ang gumawa nun nakakahanga na pero compared sa isip ng Diyos, wala pa rin kwenta yung isip ng tao ganun po kadakila yung isip ng Diyos, kapatid. Kaya I believe all the spaces is filled with God's thinking and thoughts. Lahat ng spaces available. Yun po. Okay na po, kapatid? Salamat po. Rayvine Ohas, isa pong Katoliko. So, galak po akong naparito dahil nung nasa apalit nung minsan na gusto ko rin magtanong noon. Kaya nung nasabi ng mga kasama ko na mga kapitbahay ko na kaanib po ninyo na mayroong Bible exposition dito sa Baguio, kaya sumama na rin po ako. Salamat po. So, ito po yung tanong ko po, Brad Eli. Tungkol po dun sa nung napako si Jesucristo. Sa Marcos 15:24 po, parang lumalabas na meron pong naiwang damit si Kristo. At doon po naman sa Juan 19, 23 hanggang 24, wala na ho siyang damit doon. Alin po ba ang totoo? Parehong totoo yun. Basahin natin pareho, kapatid. 15:24 ng Marcos. At siya'y kanilang ipinako sa krus, at kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit, na kanilang pinagsapalaran, kung alin ang dadalhin ng bawat isa. Doon sa Juan. Ang mga kawal nga nang si Jesus ay kanilang maipako na sa krus, ay kanilang kinuha ang kanyang mga kasuotan at pinag-apat na bahagi. Sa bawat kawal ay isang bahagi, at gayon din naman ang tunika. At ang tunika ay walang tahi, na hinabing buo mula sa itaas. Po ang napapansin yung parang magkakontra. Meron ho ba? Kasi po doon sa una, wala ay parang may tunika pa siya. Doon sa Hindi, wala po. 15:24. Balik natin. At siya'y kanilang ipinako sa krus, at kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit, na kanilang pinagsapalaran, kung alin ang dadalhin ng bawat isa. Inalis na nga po nila. 4 kasi yung kawal na nakabantay. Ang sabi ni Juan, 4. Pero dito, walang sinasabi kung ilan sila, no? Pero, nung maipako siya sa krus, pinaghati-hatian nila yung damit niya. At ang sabi, kung alin ang dadalhin ng bawat isa. Pero hindi po nahati yun Nang hinayang yung mga kawal na hati-hatiin dahil yun isang hobby. Buong buo siya, wala siyang dugtong. Isang espesyal na damit yun. Kaya nagsapalaran na lang sila kung kanino mapupunta. Kaya nga nagsugal sila Kasi kung yun paghahati-hatiin nila, masasayang lang pero para wag masayang dahil wala ngang tahi yun, ang ginawa nila, nagsugal sila para kung kanino mapunta, kanya lahat. Winner take all, yun po ibig sabihin doon, kapatid. Kaya wala akong magkakontra dyan Wala akong makitang magkakontra. Ewan ko kung ano punto nyo. So, ibig po bang sabihin doon, nakahubad po ba si Kristo? Nakahubad siya. Pakinggan nyo sa isa-is. At saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Sa hayag na kahihiyan. Hayag na kahihiyan ho yun Tingnan ninyo Pasayahin natin sa 12 ng Hebreo. 2 na lang, 2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Winalang bahala niya ang kahihiyan. Wala namang ikahihiya si Jesus Wala siyang ginawang mali. Wala siyang kasalanan. Wala siyang buni. Wala siyang kahit anong maling ginawa sa buhay niya. Wala siyang kasalanan. Wala siyang dinaya. Pero ang isang kahihiyan na naranasan niya,
hinubaran siya. Hinubaran ho siya. Nilagay siya sa isang hayag na kahihiyan. Yun po ang nakasulat sa Biblia, kapatid. Pwede pa pong isa. Sige Brother po. Eli. Doon po sa pahayag 23 po, ano po ang layunin ng Diyos kung bakit palalayain pa yung halimaw na naigapos? Basahin po natin ang 20, versikulo 3. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Bakit po siya pawawalan na kaunting panahon? Hindi po yan yung halimaw, yan po yan dragon. Yan po yung si Satanas. Nakuha niyo po yan? Kasi po yung nabasa ko sa, ewan ko kung anong klaseng Biblia po, Oo, halimaw yung nakalagay. yan po ay ang ginagamit ko po yung yung American Standard Version ng Scriptures. Ito po ang pinakamagandang salin available. Ang tinutukoy po diyan si Satanas. Umpisahan natin sa bersikulo 1. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Satanas po yan. Ngayon, gagapos yan ng 1,000 taon. Kaya naman siya igagapos na 1,000 taon, maghahari po si Kristo sa lupa ng 1,000 taon. During the incumbency nung paghahari ni Kristo, hindi pwedeng magdaya si Satanas. Nakagapos siya ng 1,000 taon. Pagkaraan ng 1,000 taon, papawalan siya ng konting panahon. Dadayain niya yung mga ayaw sumampalataya kay Kristo. Dadayain niya uli. Yun ang yayayain niya para lumaban kay Kristo. Doon na po sila ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Tuloy natin sa 4. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa, at kinubkob ang kampamento ng mga banal, at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit, at sila'y nasupok. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Yun ang pinaka-consummation of God's justice. Parang, ba't papawalan pa ng konting panahon? Parang yung nakahanay na sa sila elektrika, bago siya bitayin, papakainin muna yun lahat ng gusto eh. Diba? Tatanungin ka, ano ba gusto mong ulam? O, lahat mo gusto, ibibigay na, papatayin na eh. Ganun po yun. Papawalan siya ng kaunting panahon para maganap na yung pinakasakdal niyang pagdaraya dun sa ayaw sumampalataya kay Kristo sa loob ng 1,000 taon, magiging totaling kay Satanas na yon. Saka sila susupukin. Ganun po mangyari.
Okay na po. Okay. Marami pong salamat, Brother Eli. Salamat po. Joy Carbonel, Bible Methodist Church. Nagagalak pa akong makilala kayo o makita ng personal. Salamat po. At nabigyan pa ng pagkakataong makapagtanong. Ito po. Batid natin na nagkalat na ang iba't ibang relihiyon sa ating bansa ngayon, brother. Tulad ko, isa akong active member ng Bible Methodist Church. Kapansin-pansin din ang pagtatalo-talo ng mga relihiyon dahil sa kaligtasan. Sa inyo po bang samahan, Brother Eli, pwede nyo ba akong bigyan ng matinding assurance na ang kaligtasan ay nasa inyong samahan? Aba, kung meron mang samahan na merong masasabi nating pinaka siguradong assurance of salvation, yung samahan na buong-buong nagbabatay sa salita ng Diyos. Because the assurance is in the Word of God. There is nothing sure in this world except the Word of God. Wala nang pinakasigurado sa mundo kundi ang salita ng Diyos. Mas sigurado pa nga sa mundo yun eh. 24:35 ng Mateo. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat, ang aking mga salita ay hindi lilipas. Tibay pa sa langit yung salita ng Diyos at saka sa lupa eh. The heavens and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Yung salita ng Diyos, sigurado yun eh. Kung doon ka nagbabatay sa salita ng Diyos, wala nang pinakasigurado kundi yung salita ng Diyos. Katunayan, Mateo 7:24. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon, at hindi nabagsak, sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Naglalarawan siya ng isang talinghaga. Yung dumirinig ang wika ng salitang ito na sinasalita niya at ginaganap ito, parang taong matalinong itinayo yung bahay niya sa ibabaw ng bato. Dumating ang ulan, humipang hangin, bumaha, hinampas ang bahay na yon, hindi nabagsak sapagkat nakatayo sa babaw ng bato eh. Alin yun? Yung salita ng Diyos parang bato. Yun ang pinakasiguradong foundation ng pananampalataya. Ngayon, tanong mo, ano ba ang assurance, pinakamatinding assurance maibibigay ko na ang aming samahan may assurance of salvation. Wala kang makikitang samahan sa buong mundo na kung magbatay sa Biblia, buong buo, kapatid. Eto bibigyan kita ng bird's eye view. Sa amin, pati damit batay sa Biblia. Pakinggan mo sa unang Timoteo 2:9. Gayon din naman, na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Sa amin, pati damit may disiplina sa salita ng Diyos. In like manner also, that women should adorn themselves with modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array, but it becometh a woman professing godliness with good works. Kaya kung ikaw ay babaeng nagbabanal, pati damit mo may disiplina ang Diyos eh. Hindi pwede yung labas ang singit, o kaya labas ang dede, o labas ang puwet. Yun. Marami diyang nagre-relihiyon, pagkadamit na lang, hindi na pinapansin. Pagkain, ganun din. Sa amin, sa pagkain, meron din kaming disiplina sa pagsasama ng mag-asawa, sa pagdadala ng pamilya, sa hanap buhay. Hindi kami pumapayag na ang aming miyembro rito, kolektor ng weteng, o kaya Kristo ng sabong, nabubuhay sa pagtitinda ng droga. Bawal po sa amin yun. Kasi, yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya, kung meron kang mahahanap na relihiyong magbatay sa salita ng Diyos buong buo, I bet my neck, walang kapareho ang samahang ito
na kung magbatay sa salita ng Diyos, buong buo. Wala kaming salita ng Diyos na hindi tinuturo. Tinuturo namin lahat. Kasi yun ang utos 26:2 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon ang lahat na salita na iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila. Huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Tamo, bawal magbawas Kung talagang tayo, naghahanap tayo ng totoo, sabi ng Diyos, huwag kang magbabawas kahit isang salita. Susunod ka sa relihiyon. Ang pinaniniwalaan mo, binawasan na. Dapat, kung alin yung nasa Biblia, ganon. Nakita mo ang punto ko, kapatid? Sana ganon. Kasi panluloko sa kapwa-tao, may Biblia naman. Marunong namang magbasa. Ang ginagawa mo, wala sa Biblia. Isa pa po, Brad. Sige po. For example po, ako po ay nagsusuri ngayon. Paano po pag biglang dumating ang Panginoon ay hindi pa ako tapos, hindi pa Huwag kang ako... mag-alala, nagsusuri ka. Nagsusuri ka. Kahit At hindi least, po ako at least you have started. You have started. Pagka nakakita ka ng chance na mag-umpisang sumunod sa Diyos, hindi na pinag-uusapan yung nakatapos ka ba o hindi. Alam ng Diyos ang intention mo And if the intent in your heart is real, kahit hindi mo natapos yon, yun ngang nakapako sa krus, di ba? Noon niya lang nakita si Kristo Pero isang little move ang ginawa niya. Nung umpisa kasi, dalawa sila. Inaano nila si Kristo Tinutuya nila Dalawa sila Pareho sila na tumutuya. Pero after some time, nakita niya yung mga sinasabi ni Kristo, na si Kristo yung nagsasalita, hindi naman talagang kriminal. Tumigil siya ng pag-alipusta. Sabi niya doon sa isa, tumigil ka na niyang pag-aalipusta mo sa kanya. Kaya tayo naririto, talagang dapat lang sa atin dahil tayo yung mga masasama. Pero ang taong ito walang kasalanan, sabi niya. Bumaling siya kay Kristo. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. He started a little move of faith and he was found worthy to obtain paradise. Ang masama, yung lagi na lang nagsusuri. 6 na taon na, 7 taon na, 10 taon na, matigas ang puso masyado. Ang mas mabuti, pag nakita mo, nasuri mo, meron akong sinasabing totoo, sumama ka sa akin, ganun lang naman O ngayon, kumagal ang panahon, meron kang narinig, mas maganda doon sa akin, yayain mo ko, doon tayo pumunta. Parang ganito Parang ganito. Nakakita na kayo nung gamo-gamo? Yung gamo-gamo, nandun kami sa may bundok doon sa may Urani, Bataan. Nagsindi ng siga. Yung mga gamo-gamo, kahit mamatay sila, pumupunta sila sa siga, yung sa ilaw. Nagsindi kami ng fluorescent, iniwan yung siga, pumunta doon sa fluorescent kasi mas maliwanag yung fluorescent kaysa doon sa liwanag ng siga Di ba? Ano ibig ko sabihin? Para tayong gamo-gamo. Kung saan yung liwanag, doon ka muna. May nakita kang mas maliwanag, punta ka uli ron. Pag nakakita kayo ng mas maliwanag sa sinasabi ko, doon tayo pumunta, sasama ko sa inyo. Ganun lang po yan. Okay na po? Maraming Salamat po. You're welcome. Next. Ronsfar Oralio, isa pong nagsusuri. Sunod po sa kanya, Florence Macaraig. Simple lang pong katanungan. Tungkol po kasi sa nararamdaman ko. Bali po, na-disgrasya po ako. Ngayon po, halos 5 days po na kumatos po ako. Tanong ko lang po kung may iwasan ko pa kayang ibang sakuna. Maiwasan ng? Iba pang sakuna po. Na ano po kayo? Nakomatos kayo kanyo ng 5 days? Opo. Anong dahilan? Bali, binangga po ako ng motor. Ako masasabi ko sa'yo, unang-una, no? Nung araw, 2 motor ko. Ngayon, ipinarada yung motor ko dun sa tapat ng construction sa Manila Bank sa Ayala Avenue nung araw. Ang ginawa nung inhinyero namin, kinuha yung motor, pinaandar. Nung paandarin, di niya nakikita banda ron, may buhangin sa graba. Sumadsad siya. Naku, maputi pa naman yung engineer,
na ano ito, natuklap ito. Ako naman, dun sa paliko dun sa, yung may paliko sa, taan doon? Sa may BBB, sa Karuhatan ba yon? Ang nagmamaneho si Ka Roger eh. Tumilapon ako dun sa gitna ng ano, sa gitna ng island. Buti dun ako tumilapon. Sa motor, wala kang depensa kahit ano. Kaya, kung halimbawa gusto mong makaiwas sa disgrasya, huwag ka na magmotor. Huwag ka na magmotor. At ang isang pinakamabuting magagawa ng tao, yung meron kang Diyos sa buhay. Yung may Diyos ka, iba yun eh. Meron kasing mga bagay na benepisyo ang kumikilala sa Diyos. 3 Malakias 16. Nang magkagayoy, silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin, sa makatwid bagay isang tanging kayamanan, at akin silang panghihinayangan, na gaya ng isang tao na nanghihinayang sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Ayan. Meron panghihinayang, may pagkaawa ang Diyos sa mga naglilingkod at natatakot sa Kanya. Unang-una, pag natatakot ka sa Diyos, bibigyan Kanya ng Anghel de la Guardia. 34:7. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Pagka meron kang takot sa Diyos, meron kang Anghel de la Guardia. Pagsasanggalang ka nun, poprotektahan ka. Kaya nga guardia yun eh. Ngayon, kaya lang, pagka talagang oras mo na, mamatay ka na, hindi ka na, wala na. Pero hanggang hindi mo pa oras, ipagsasanggalang ka nung Anghel de la Guardia. Ang pinakamabuting move na magagawa mo, unahin mo ang pagkatakot sa Diyos, pagkilala sa Diyos, kapatid. Siguro, ikalawa, huwag ka na magmotorsiklo. Yung aking mga nasasakupan, sinasabihan ko, huwag kayong magmumotorsiklo. Wala kang laban dyan. Masalubong mo, lasing, patay ka. Masalubong mo, truck, patay ka. Merong isang maliit na bato, patay ka rin. Maliit lang yung bato, masagasaan mo gabi, hindi mo nakikita, titiwarik yung motor mo. Lalo na kung wala kang helmet. May helmet ka man, masusunog naman yung hita mo. Pagka nadagan ng kanong motor mo, sa hita mo dumagan yung tambutso. Lako, amoy lechon. Mainit yung tambutso eh. Ganun yun, kapatid. Kaya tigilan mo na siguro yung motor. Okay na yun? Okay lang po. Sige, salamat. Salamat din. Lawrence Macaraeg po, isang Katoliko. Sunod po sa kanya, Joel Fernandez, isang Katoliko. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Ano po ba ang kahalagaan ng pagkaanib sa isang totoong relihiyon, lalo na po sa oras ng pagdating ni Jesucristo? Alam mo, si Kristo nagtayo ng samahang sa Diyos. Ang tawag sa Biblia, Iglesia ng Diyos eh. 2 Korinto 1:1, pakilagay sa screen. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Tawag dyan sa samahan na yan, Church of God o Iglesia ng Diyos. Ngayon, ano halaga nun? Ikaw, kahit na hindi mo na itanong sa Biblia, mag-isip ka lang, sino ba nagtayo? Ang Diyos, si Kristo. Sila nagtayo. Yung tayo ba ng Diyos, babaliwalain mo? Sabi ng mga born again, hindi na ikaw mahalaga yung iglesia. Ang mahalaga, relasyon sa Diyos. Panluloko sa kapwa. Lahat ng ginawa ng Diyos mahalaga. Tinan mo yung damo. Di ba mahalaga yung damo? Pero aanin pa ang damo kung patay na kalabaw. Di ba? Mahalaga, damo lang mahalaga eh. Pag ang Diyos ang gumawa, mahalaga lahat. Alin ang mas mahalaga? Yung nabagay na panglupa o yung bagay na panglangit? Siyempre, yung panlangit.
Ang iglesia kaya itinatag ng Diyos para sa bagay na makalangit eh. Yung samahan ng mga Kristiyano, ang tawag doon, the called out ones, ecclesia sa Greek. Yun yung samahan ng naglilingkod sa Diyos. Napakahalaga nun. Napakahalaga nun. Kapatid, ang katunayang mahalaga yon, kaya si Kristo nagsakripisyo para sa iglesia eh. 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Basahin natin sa English. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Sabi ng Biblia, yung iglesia ng Diyos, binili niya ng kanyang sariling dugo. Di mahalaga yon, kaya pala pinatay si Kristo para ron eh. Ang katunayan, 5 ng Efeso, versikulo 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Basahin mo yan, yung talata na yan, nasa Biblia ng born again yan, na si Kristo, inibig niya iglesia, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iglesia, yung iglesia sa Biblia. Ngayon, sabi ng born again, di na raw mahalaga iglesia, di na raw kailangan na iglesia. Si Kristo nga, ibinigay niya yung sarili niya para sa iglesia. Kaya, yung iglesia mahalaga, kaya yun ang ipinangangaral namin, bahagi yun sa aming pangangaral, para tayo sumama ron. Kailangan nating sumama, hindi tayo magtatayo ng atin. Kami walang itinayong amin. Sumama kami dun sa iglesia, yun ang sinampalatayanan namin. Basahin natin ng 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Makisanib ka doon sa mabuti. Yung mabuti yung nasa Biblia eh. Kapuotan mo masama, sumanib ka sa mabuti. Sa Ilocano, paano yan? Ti ayat, awan kuma, ti ulbod na. Gurain nyo, ti dakes, salimit-mitan nyo, tinaimbag. Yeah, salimit-mitan nyo, tinaimbag. Sa English, cleave to that which is good. We have to cleave to that which is good. We have to abhor evil and cleave to that which is good. Yun ang utos eh. Kaya mahalagang umanib doon sa iglesyang nakasulat sa Biblia. Isa pa po. Sige po. Ang tao po ba ang gumagawa ng sarili niyang kaligtasan? Hindi. Magkasama ang Diyos at ang tao. Ang Diyos at saka ikaw magtutulong kayo. 3:9 ng unang Korinto. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos. Ang gusali ng Diyos. Kamanggagawa tayo ng Diyos. Ibig sabihin, gumagawa ang Diyos, gagawa ka rin. Kasi kahit gumagawa ang Diyos, ayaw mo namang gumawa, walang kwenta. Pero gawa ka ng gawa, wala ka naman katulong na Diyos, hindi rin maganda. Pakinggan mo sa 15:5 ng Juan. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Pag hiwalay ka sa Diyos, wala kang magagawa. So magkasama kayong gagawa ng Diyos. Gagawa ang Diyos, gagawa ka rin. Dalawa yan. Two-way yan eh. Okay na, kapatid? Maraming salamat. Salamat. Joel Fernandez, isa pong Katoliko. Tanong ko lang po kung saan po ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sinabi ni Kristo yun eh. 14:6 ng Juan. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kristo ang daan mismo eh. Ngayon, ang tanong diyan, kung paano ka dadaan kay Kristo? Kasi yung iba parang pinalalagay nila si Kristo na mismo yung pupuntahan eh. Iba, ang pupuntahan mo yung Ama. Dadaan ka kay Kristo. It is through Christ that you will reach the Father and eternal life. Kaya masasabi natin
ang paraan para tayo makarating doon sa magitan ni Kristo. Sa Kanya tayo magtatanong, sa Kanya tayo susunod, sa Kanya tayo maniniwala para makarating tayo ron. 12:26 ng Juan. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Sino mang gusto maglingkod sa akin, susunod siya sa akin, sabi ng Panginoong Yesus. Dapat susunod tayo kay Kristo eh. Kung saan siya nandun, doon din tayo pupunta. Yan. Kaya kung sinabi niyang kaliwa ka. Pag sinabi niyang kanan ka. Hindi yung kung sinabi ng pastor, tatayo ka naman. Kahit wala sa Biblia, lulundag ka. O, ilundag. Yung payong, baliktad niyo ang payong. O, baliktad ang payong. Sahurin natin ang ulan, grasya. Sabi niyang gano'n. Nasa Biblia ba yun? Asan sa Biblia yun? Wala sa Biblia yun. Kung ano yung sinabi ni Kristo, doon tayo susunod. Yun po ang kailangan para tayo maging dapat, mga kapatid. Yung sinabi ni Kristo. Okay na? Yun lang po. Sige, salamat. Next. Rafi Palaganas, isa pong Katoliko. Tatanong ko lang po kung ano po ba ang magiging epekto ng pagkakaliko sa tamang landas. Basahin natin Roma 3:10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Pansin mo yon, silang lahat nagsilihis. They have gone out of the way. Nagsilihis sila. Walang gumagawa ng mabuti. Nawalan sila ng kasaysayan. Tignan mo, pagka naligaw ka ng landas, baliwala ka na eh. Paano ka? Papunta ka sa oblivion. Papunta ka sa kawalang kwenta ng buhay. Wala ka nang magagawang mabuti. Pag naligaw ka ng landas, hindi ka na makakasunod sa kabutihang asal dahil wala na eh. Ayun. Maraming epekto yung pagkaligaw ng landas. Yung hindi pagkilala sa Diyos, lahat ng kasamaan nangyayari sa tao. Basahin natin ang unod ng Roma. At palibhas ay hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niyaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Mga epekto yan ng pagkaligaw ng landas eh. Kasamaan, pagpatay, etc. Ang dami. Lahat ng kasamaan sa buhay, yun ang napupuntahan ng naliligaw ng landas, kapatid. Pero, alam mo, kung naliligaw ka lang, hindi masyadong masama eh. Kung pwede kang ilagay na uli ng Diyos sa daan kung naliligaw ka. Merong iba, hindi naliligaw, nagpapakaligaw. Nagpapakaligaw sila. 3:7 ng Malakias. Basa. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Paano ba yun sa Ilocano? Yung salitang nagpakaligaw. Nanipod kadagiti al daw, dagiti ammayo simina kayo kadagiti bilbilin ko. Simina kayo? Ano yung simina? Humiwalay po yun eh. Oh, intentional eh. Intentional, nagpakaligaw sila sa mga bilin o sa mga kautusan ng Diyos. Kaya sumama ang tao eh. Mag-isip ka ng lahat ng sama na andito na sa mundo. Lahat na ng sama. Tatay nire-rape anak niya. Kapatid nire-rape kapatid niya. Anak nire-rape nanay niya.
magkumarit, magkumpare, masarap sa atay ng pagi. Naku, lahat na ng kasalaulaan sa mundo nandito na. Saan ang galing yan? Sa pagkakaligaw ng tao, sa hindi pagkilala sa Diyos. Ganyan po ang pinanggalingan lahat niyan, kapatid. Maraming salamat po, Brad. Salamat po. Si Dr. Elpidio Paa, isa pong nagsusuri. Sunod po si Michael Jimenez, isang Katoliko. Bihira akong pumuri na isang tao na kagaya mo. Kasi I'm trying to compare your intelligence sa mga ibang nangangaral. Kaya wala pong pondong relihiyon na inaaniban ngayon. Simpleng katalungan lang, 3 katanungan ang itatanong ko sa iyo. Maaring napakadaling sagutin para sa iyo. Pero bumabagabag sa aking isipan. Una, alam natin lahat na si Jesus Christ ay galing kay Virgin Mary. Nabuntis siya through the power of the Holy Spirit. Tama po ba? Tama po. Mukhang magkakontra yata dahil meron din akong nabasa sa libro. Hindi ko lang matandaan kung anong aklat ng Biblia na sinasabi naman na si Jesus Christ is lumabas sa sinapupunan ng Ama, which is the Supreme Being, who is God. Alin po ang nauna? Yung pinanganak o yung paglabas niya sa sinapupunan ng Ama. Alam niyo po, yung pagkakapanganak niya mula sa sinapupunan ng Ama, una po yun sa lahat. Let us read it from the scriptures. 8:12 of the book of Proverbs says, I, wisdom, dwell with prudence. So, we are just establishing here that the wisdom of God is the person is speaking in this particular chapter of the scriptures. I, wisdom, dwell in prudence and find out knowledge of witty inventions. So the wisdom of God is the one is speaking here. Let us establish first in the biblical concept, who is the wisdom of God? In 1 Corinthians chapter 1 verse 24 it says, but unto them which are called, both Jews and Greek, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Using a definite article, the, Christ is the wisdom of God. Let us prove that further. Reading Corinthians chapter 2, verse 6 and 8, it says, howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory, which is this wisdom, which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. So impliedly, the wisdom of God really is our Lord Jesus Christ. The Christ is the wisdom of God. When was he brought forth by God? Let us read 22 of the book of Proverbs, 8, the same chapter. The Lord possessed me in the beginning of his way, before his works of old. Next time. I was set up from everlasting, from the beginning or ever the earth was. Next. When there were no depths, I was brought forth. When there were no fountains abounding with water. Before the mountains were settled, before the hills was I brought forth. While as yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world, when he prepared the heavens, I was there. So, the wisdom was there even before the earth was created. I was brought forth. Let us prove that. In the book of John chapter 17 verse 5, it says, And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was. See, that glory was with him before the world was. So he was brought forth by God from God's bosom. He was brought forth before the beginning of the world. Now, he was conceived by a virgin, and that was Virgin Mary. And he was brought forth as Jesus, the Son of Mary. Which came first? It was the bringing forth of God out of his bosom by the wisdom. The wisdom is our Lord Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
This same was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. So, makikita po natin yung dalawa siya. Tinatawag siya sa Biblia, anak ng Diyos, anak ng tao. Bakit anak ng Diyos? Ipinanganak kasi siya ng Diyos eh. And it is no wonder. Paano ikaw manganganak ang Diyos eh? Lalaki yun. Abay, hindi niya siguro alam yung seahorse nanganganak lalaki. Kaya, ang Diyos pwedeng manganak. Ito ang katunayan, ang Diyos pwedeng manganak. Basahin natin ang awit. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Simple lang naman eh. Siya lumikha ng pakinig, hindi ba siya pwedeng makarinig? Kung ito nga nakakarinig eh. Baka lang ito eh, nakakarinig. Yung sinasabi ko, dinadala dun sa amplifier, pinaparinig sa inyo eh. Siya ang lumikha ng pakinig, di ba siya makakarinig? Siya ang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Yung kamerang nakatapat sa akin ngayon, mata yan eh. Nakikita ko, ngayon mapapanood tayo sa buong mundo through that camera. Ano ibig sabihin? Kung ang Diyos na gumawa ng mata, nakakakita at gumawa ng pakinig, nakakarinig, siya ang gumawa ng bahay bata, hindi ba siya pwedeng manganak? Sabi ni iba, pati ka manganganak lalaki, wala kang pakialam, gusto niyang manganak eh, anong manggagawa mo? Sinabi niya, nanganak siya eh. Sabi niya, ikaw ang aking anak. Ngayon ay ipinanganak kita. Hindi si Maria nanganak doon. Alin yun? Yun yung anak ng Diyos. In His spirit being, Christ is the Son of God. But in the flesh, He is the Son of Mary. Kaya dalawa tawag sa kanya, anak ng Diyos, anak ng tao. Ang anak ng tao, yung katawan, tao yun eh. Pero yung anak ng Diyos, yung espiritong nakatira doon sa katawang tao. Colosas 2:9. Pakilagay sa script. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Paki-English mo nga yan. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So inside the body dwelleth the fullness of the Godhead. Kaya dalawa pong bagay ang dapat maintindihan dyan, Doctor. Meron tinatawag na anak ng Diyos, yung nasa loob ng katawan. Yun namang anak ni Maria, yun naman mismong katawan. Yung katawan po kasi iba yun sa kay Kristo eh. Katawan lang niya yun eh. Pakinggan nyo po sa Hebreo Kapitulo 10 at ang bersikulo ay 5. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, What does that imply? Pagpasok niya sa sanlibutan, edi hindi siya rito nang galing. Pumasok siya rito sa sanlibutan. Ano sinabi niya? hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Hindi yung katawan galing sa lupa, pero yung pumasok sa lupa, hindi tagalupa yon. Hindi siya tagalupa. Pagpasok sa sanlibutan, let us look into it deeper. Bakit sinabi ng Hebreo na pagpasok sa sanlibutan, saan ba siya galing? Punta tayo kay Juan 6. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Naman pala sikreto, bumaba siya mula sa langit. Bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya ang nagsugo sa akin. Let us look deeper. Bumaba siya galing sa langit, pumasok siya sa sanlibutan. Saan kaya siya sa langit galing? Pakinggan nyo sa Juan pa rin. Basa. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kaya galing po siya sa sinapupunan ng Ama, inilabas siya, tapos mula sa langit, pumunta siya sa lupa, kumuha siya ng katawan tao na nakahanda na rito nung siya ay bumaba. Yun po, yun ang kasaysayan ng ating Panginoon. Okay na po yan? Okay na po. Salamat po. Meron pa isa. Sige po. Explain to me the truth about Noah's Ark. Kasi nabasa ko ito, marami na rin mga expeditions na nangyayari doon na nasadsad sa Mount Ararat. Am I right, Brother Eli? Sabi po yan ng Biblia, hindi po sa Mount Ararat. Saan po?
nasadsad po siya sa mga bundok ng Ararat. Ganito po yon. Meron pong Cordillera Mountain Ranges, di po ba? Yeah. But it is not only one mountain. It's a range of mountains. Sa Biblia po, ang sinasabi, sa mga kabundukan ng Ararat. Hindi sa bundok Ararat. Pakinggan nyo po sa Henesis. At sumadsad ang sasakyan ng 7 buwan, ng 17 araw ng buwan, sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Sa English, And the ark rested in the 7th month, on the 17th day of the month, upon the mountains of Ararat. ayan. So makikita po natin, ito'y maraming mountain. Walang definite place na sinabi, pero karamihan po yun mga, parang mountain range. Ganun po yun. Where does the problem come in, Doctor? So, bakit walang may pakita na kahit man lang isang part, kagaya ng kasi laki man lang sana na isang matchstick, ito ang parte ng Noah's Ark para maniwala ang mga tao. Ganito po yan. Meron naman tayong mga fossil remains na tinatawag o carbon-14 dating to show that that is really true. So how can you make me believe that talagang totoo yun? Ganito po yun. Our Lord Jesus Christ, after so many centuries later, have spoken of Noah. Di po ba? Let us read from Luke 17 verse 26. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Nagsasalita po rito si Kristo. Kung paano nangyari sa kaarawan ni Noe, ganun din ang mangyayari sa kaarawan naman ni Kristo. Anong mangyayari? Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw, at nilipol silang lahat. Ako sa akin po, sapat na ito Doctor. Our Lord Jesus Christ Himself, after so many centuries, have spoken of the Ark of Noah. And because it is the word of our Lord Jesus Christ, kahit wala akong makitang ebidensya, naniniwala na ako na talagang mayroong barko ni Noe. Pero hindi po sapat yun, kapatid. Hindi sapat yun. We will be, maaari kong sabihin na hindi tayo masyadong scientific-minded pagka naghanap tayo ng kapiraso sa daong ni Noe. Considering na yun po'y gawa, yung sasakyan na yan, sa kahoy na gopher. Ang gopher po, isang magaang na kahoy, pero matibay, pero magaang, na very suitable sa paggawa ng isang floating wooden vessel. Considering that that is so many thousands of years ago na nangyari na yon, it is possible na wala na tayong makita. Kasi nag-undergo ng process of oxidation no? Pero hindi po yun ang batayan ko Ang batayan ko ito Sabi ni Kristo dun sa mga eskriba at pariseo, kailangan ba kaming bumuwis kay Cesar? Pakita nyo nga sa akin yung salaping pambuwis. Sabi niya. Pinakita sa kanya ang isang dinaryo. Ano nakalagay sa dinaryo? Nakalagay? Ano nakalagay dyan, sabi ni Kristo? Kaninong larawan ang nariyan? Kay Cesar, sabi ng mga Hudyo. O kung gayon, ibigay nyo kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Di meron po palang coin na ang nakalagay na inscription yung larawan ni Cesar. Sino ba ang Cesar sa panahon ni Kristo? Dalawa po. Si Cesar Tiberius at saka si Cesar Augustus. Kamakailan nakahukay ng mga coins bearing the picture and the image of Cesar Tiberius and Cesar Augustus. Ayan. Cesar Augustus at saka Cesar Tiberius. So may physical evidence tayo na ang sinasabi ng Biblia totoo tungkol kay Kristo. At nagkapalad po ako, meron akong kapalarang nakakuha ng isa sa mga coins na mayroong larawan ni Cesar Augustus at saka ni Cesar Tiberius. Eto. You can examine them. Yan. So we have physical evidence before us to prove that what our Lord Jesus Christ says is the truth. Now,
the very same Jesus Christ was the Christ who have spoken of the Ark of Noah. Kaya kahit hindi po ako makakita na kapiraso man lang o kahit na yung pako, hindi pa yata uuso pako sa panahon ni Noe. Baka itinali lang ni Noe yung mga joints noon o kaya pinako niya ng kahoy din. Ayun po. Pero ang isang bagay na dapat nating maintindihan doon, kapatid, ako hindi ako naniniwala dito basta agad eh. Meron pong expedition na ginawa yung ibang biblical scholars, they claim na nakakuha sila ng kapiraso. Merong wood doon which when subjected to carbon dating ay lumalabas sa panahon ni Noah. Pero hindi po ako doon nagbabatay, malay mo. Kasi gusto lang nilang patunayan ng Biblia. Yung iba, nagkukwento na lang ng walang ano. Pero ako, mas gusto ko po, on the biblical point of view, na makita ng tao na hindi po dapat pagdudahan kasi si Kristo na maestrong galing sa langit, nakakaalam ng nakaraan, talagang sinabi niya, si Noah ay gumawa ng daong. Ayan po. Isang-isa na lang po. Sige po. Ang tingin ko mukhang hindi rin sumusunod kumisa ng Diyos sa mga sinusulat ng mga propeta sa Biblia. Bakit? Kasi ang nalagay doon, patawarin mo ang iyong mga kaaway, forgive your enemies 7 times 7 times 7 pa yata. Ngayon, kung talagang mapagpatawad siya sa mga kasalanan ng tao, bakit nagkakaroon ng earthquake, mga flash floods, tsunami itong nakaraan lang, mga tinatamaan ng kidlat? Yun ba'y ibig sabihin galit na ang Diyos sa atin? Pati mga bata, walang malay, mga mababait, namamatay. Hindi naman po ibig sabihin kung namatay ka, hindi ka pinatawad ng Diyos eh. Balik tayo kay Noe. Nung pong panahon ni Noe, mapapansin nyo, walang bata sa daong. Wawalo sila, no? Si Noe, yung tatlo niyang anak at kaniyang mga manugang, saka asawa niya. Ibig sabihin, puro sila adults na nasa daong. Walang batang tao ron. Ibig sabihin, lahat ng bata nun namatay eh. Pero ibig po bang sabihin nun, hindi pinatawad yung mga bata? Ang sabi po ni Kristo sa Mateo 19, ganito. Datapwat, sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Ang bata po, tagalangit eh, ayon kay Kristo. Walang sagutin ng bata, lalo na yung mga batang maliliit, no? Isa pang pangyayari, nung si Kristo ipahanap ni Herodes, pinapatay ni Herodes lahat ng bata sa paligid-ligid ng mga bulubundukin ng Judea. Libo-libo po yung pinatay na bata in search for Christ. Yung mga bata na yon suffered because of the birth of the Redeemer. Kung kayo ang Redeemer, hindi nyo ba i-redeem yung bata? Sabi ni Kristo, ang kaharian ng Diyos para sa maliliit na bata. Ano po ibig ko sabihin dito? Hindi po common na matay ang isang tao, lalo na ang isang bata, hindi na siya pinatawad ng Diyos o sinumpa na siya. After all, mamamatay po ang tao talaga eh. Si Juan Bautista nataga sa liig, putol ang ulo. Si Kristo pinako sa krus. Si San Esteban, binato ng mga Hudyo. Yung mga unang Kristiyano, pinakain sa leon. Pinagwatak-watak ng mga pinagwaray-waray ng leon yung katawan nila. Merong mga Kristiyano sinunog sa arena ng Roma. Ay, ibig ko po sabihin, it doesn't mean that because you died of a tsunami or of an earthquake, it doesn't mean na you were forsaken by God. No. We have to die kahit anong paraan. But what is important saan ka namatay? Ano kinamatayan mo? Nag-tsunami, nalunod ka. Namatay ka bang nakahanda na naglilingkod sa Diyos? Kasi mamamatay po tayo. Marami lang paraan ng kamatayan. Sabi nung iba, brutal daw yung kamatayan. Nung binaril ng Armalite, wasaki ka ang ulo. Kung ako tatanungin nyo, kaysa ikaw ay magkasakit ng diabetes, araw-araw kang tinutusok at tinitignan yung iyong... Nakita ko kasi sa mother ko, nagka-diabetes siya 12 taong ko siyang inaalagaan, nagka-diabetes siya at the age of 80. Umabot naman siya ng 90. Nahirapan ng mother ko Araw-araw tinutusok Saksak, tusok, saksak, tusok. Kung ikaw ay inarmalite, di patay ka. Ibig ba sabihin nun masama yun? Naku nasarap na kamatayan yun, kala nyo.
Mas maputi na yung mamatay ka sa Armalite kaysa sa diabetes, pinutol yung paa. Kami yung konti, sumunod, binti. Nung dito na, wala nang puputulin, baka dito May na. pasyente patay na. akong ganon. Yun po ibig ko sabihin, kapatid. Hindi po common na matay, o na tsunami, o nadaganan ng earthquake, sinumpa na ng Diyos. Meron tayong kanya-kanyang kamatayan. Yung 5,000 sumakay sa Doña Paz, patay sila lahat. 5,000 yun. Pero hindi ibig sabihin sinumpa sila ng Diyos. Death just come unexpectedly in any kind of manner. Pwedeng sa sakit, pwedeng sa tulog, hindi ka na nagising, pwedeng kidlat. Ba't hindi ibig sabihin kung tinamaan ka ng kidlat, masama ka ng tao? Ganun po yun, kapatid. Maraming salamat. Salamat po. Michael Jimenez, isa pong Katoliko. Ang tanong ko lang po kung may pag-asa po ba ang isang taong magbago? Ay, meron. Walang taong walang pag-asang magbago. Nasa sayo yun eh. Pwede kang magbago kung babaguhin ka ng Diyos. Kaya hihingi ka muna ng awa sa Diyos. Kasi kung ikaw lang mag-isa, hindi ka naman magbabago eh. Gis 23 ng Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi para sa'yo magtuwid ng hakbang mo. So hindi ka pwedeng magbagong mag-isa. Sinong magbabago sa'yo? Basahin natin sa Kawikaan 16:9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang Diyos lang naman ang makakapagbago sa'yo eh. Pati nga puso, pwede niyang baguhin eh. Sa isang talata ng Ezekiel. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso, at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa, at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Kahit matigas puso mo, kayang baguhin ng Diyos yan. Kung sasampalataya ka. Yun lang naman ang kailangan ng Diyos eh. Hinihintay ng Diyos, kung nakahanda kang sumampalataya at sumunod, pwede ka niyang baguhin. Pero kung ikaw lang mag-isa, hindi ka makakapagbago. Maraming salamat po. Salamat po. Ang susunod po, Alejandro Lamon. Gaano po kaimportante ang Biblias sa buhay ng tao? Masasabi ko na kung merong bagay na magkakaroon ka ng kabutihan, matututo ka ng pagkatakot sa Diyos, ng pagmamahal sa kapwa, at saka ng kaligtasan, ang Biblia lang ang makakagawa nun. Ang Biblia kasi, mga banal na kasulatan, ito'y ginagamit para ang tao'y ituwid. Basahin na natin, 2 Timoteo 3, versikulo 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayon, sabi ang mga banal na kasulatan mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Itong Biblia ang pinaka-instrumento ng Diyos para tayo maturuan, masaway, masansala yung mga maling gawain sa buhay ng tao, mapigilan tayo sa masama, at matuto tayo ng katwiran. Ano mangyayari pag natuto tayo? Sa 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Para maging sakdal, tinuturuan talaga. Ang turo, manggagaling sa Biblia. Yun ang halaga ng Biblia, kapatid. Para matuto tayo ng kabutihan, kagandahang asal, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, sa Biblia manggagaling yun. Yun ang kahalaga ang Biblia. Salamat. Sige, okay.